Tangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit ng mga awit, chapter 5, verse 2. Awit ng mga awit, chapter 5, verse 2. Okay? Kung nakita na po ninyo, basahin natin lahat ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Nakita na? Okay, basahin natin. Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Makinig, ang aking sinta ay tumutuktok. Kahit hanggang dito na lang. Okay? So ngayong araw, nais ko pong pag-isipan natin at ibahagi yung salita ng Diyos na may pamagat na Kristiyano na ang puso ay nananatiling gising. Kaya sinabi po dito, ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Kaya ngayong araw, ito po yung nais kong pagnilayan natin. Sa araw na ito, pag-isipan natin yung tatlong pangunahing punto. Una, bakit ba mahalaga yung pagtulog? Bakit ba kailangan natin ng pagtulog o pahinga? Pangalawa, yung puso natin, yung katawan natin ay pwedeng magpahinga at matulog, pero yung puso natin ay dapat palaging gising. At pangatlo, tayo ay nabubuhay na sa panahon ng anihan, kung kailan malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ito panahon para matulog o magpahinga, kundi panahon para maghanda at makibahagi sa gawain ng Diyos. Kaya ngayong araw, nais ko pong pag-isipan ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng talata na ito. Okay? So una, bakit po ba kailangan natin ang pahinga? Bakit ba kailangan ng tulog? Kasi yung tulog ay binibigay ng Diyos para makakuha tayo ng lakas, di ba? Minsan sa mundong ito, napapagod po tayo. Kakatapos pa lamang nung summer retreat, maaaring napagod tayo. Tama po? Kapag retreat, ay napakaraming gawain. Sobrang busy at abala. At sa ating pang-araw-araw na buhay, marami din po tayong trabaho, di ba? Kaya nagtatrabaho tayo at pagkatapos, kailangan pa nating maglingkod sa Diyos. Bumabangon tayo ng maaga para magbasa ng Biblia, magnilay ng salita ng Diyos. Bukod pa doon sa mga gawain natin sa bahay. Minsan may mga ginagawa pa tayo para ipangaral yung Ebanghelyo. Tama po? Kaya nga napapagod tayo. Bakit yung Diyos nagbibigay ng gabi? Para tayo ay makapagpahinga. Para makakuha tayo ng lakas, para kinabukasan, mayroon tayong panibagong kalakasan na magamit para sa Diyos. Kaya sa madaling salita, bakit nagbibigay sa atin ang Diyos ng tulog o pahinga? Para magkaroon tayo ng panibagong lakas na mas makagawa palalo para sa Diyos. Tama po? Kaya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kahit yung ating pagtulog ay para saan? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya bilang mga naligtas na Kristiyano, kailangan nating matutunan kung paano dapat gamitin ng wasto yung ating pahinga o tulog. Tama po? Kaya maraming mga brothers and sisters, wala silang lakas na mabuhay ng sapat para sa Diyos. Dahil yung lakas nila ay ginagamit nila sa ibang bagay. Yung pahinga na dapat ay para sa Diyos, ginagamit nila ito sa maling paraan. Okay po? Kaya mahalaga ang tulog para makakuha tayo ng lakas, para makagawa palalo para sa Panginoon. Okay? Kaya nga, ano po ba ang katangian ng mga naligtas na Kristiyano? Kahit na marami tayong problema, mga inaalala, yung mga tunay na naligtas, kapag natulog sila o nagpahinga, payapa sila. Tama po? Mayroong kapayapaan. Tingnan natin sa awit 4 verse 8. Awit 4 verse 8. Nakita na po ninyo? Okay, basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Okay? Ito po ay sulat ni Haring David. Pero alam po ninyo ang background nito?
Ito ay isinulat niya habang tinutugis siya ng anak niyang si Absalom. Marami siyang kahirapan, marami siyang alalahanin. Pero nung magpahinga siya, ano po ang sinabi sa Biblia? Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog. Sa mga tunay na naligtas na Kristiyano, meron tayong kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Kaya kahit na marami tayong alalahanin sa mundo, pag nagpahinga tayo, pwede tayong makapagpahinga ng may kapayapaan, di ba? Ibinigay na sa atin ng Diyos yung tunay na kapayapaan nang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga sa John chapter 14 verse 27, ano ang sabi? Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Tama po. Ito ang ibinigay sa atin ng Diyos. Yung mga hindi naligtas na Kristiyano, meron ba silang kapayapaan sa puso nila? Kahit na mahaba ang tulog nila, walang kapayapaan, walang tunay na pahinga. Tama po. Bakit? Sila ay kaaway ng Diyos. Tayo dati din kaaway ng Diyos. Okay po? Tingnan natin sa Roma chapter 5 verse 10. Roma chapter 5 verse 10. Roma chapter 5 verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Sapagkat kung noon ngang tayo ay mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Kaya bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil sa dugo ni Kristo, tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan, walang hanggang katubusan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tama po, nang manampalataya tayo dito. Tayo ay dating kaaway ng Diyos. Halimbawa, kung matutulog ka na may kaaway, makakatulog ka kaya ng payapa? Ha? Halimbawa, yung kapitbahay mo na kaaway mo. Okay? Bago ka matulog, lumapit siya sa'yo, may dala siyang itak. Okay? Matulog ka. Sige na. Tagal mong matulog. Pinagbantaan ka niya. Pag natulog ka, hindi ka nagigising. So, makakatulog ka kaya ng payapa pag may kaaway ka? Makakatulog kaya ng payapa? Ha? Wala kang kapayapaan. Tama po? Diyos kaaway natin, dati. Pero dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay pinakipagkasundo na. Kaya may tunay ng kapayapaan sa atin, di ba? Walang kapayapaan para sa masama. Pero sa mga taong tunay na naligtas na, pwede tayong magpahinga at matulog ng payapa. Dahil mayroon tayong kaligtasan na tinanggap mula sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, kahit na pagkatapos ng kaligtasan, yung Diyos ay naging ating Ama. Tama po? Kung atin itong naalala, pwede tayong magpahinga ng payapa sa lahat ng oras. Halimbawa, yung mga anak ko po, yung mga anak ninyo na maliliit na bata, kailan yung pinakamahimbing na tulog nila? Kailan yung pinaka-peaceful, payapa na tulog nila? Pagkasama ng mama at papa. Tama po? Pero yung mga maliliit na bata, kapag wala sa tabi nila yung mga magulang nila, nakakatulog ba sila ng maayos? Ma, nasaan ka? Pa, nasaan ka? Tama po? Yung mga anak ko, kahit na nasa biyahe kami, hindi maganda ang paligid, kapag kasama nila yung magulang nila, payapa silang nakakatulog. Payapa silang nakakapagpahinga. Pero kahit na komportable, pero kung hindi nila nakikita ang mama at papa, nag-aalala sila. Tama po? Kaya bilang mga naligtas na Kristiyano, ang Diyos ay ating Ama. Tama po? Kaya sa kabila ng mga kahirapan, mga bagay na ating pinagdadaanan, ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan. Siya ay ating kasama. Kaya sa tuwing tayo ay natutulog o nagpapahinga, mayroon tayong kapayapaan. Tama po? Kaya nga si Haring David, kahit na tinutugis ng anak niyang si Absalom, ano ang sinabi niya? Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog. Tama po? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Okay?
So, sa mga naligtas na Kristiyano, ano ba ang best way para makapagpahinga tayo ng mabuti? Yung pinakamasarap na tulog natin, kailan mayroon yan? Kapag ginagamit natin yung katawan natin at yung lakas natin para sa Diyos. Pag nagpahinga ka, kahit na kaunting oras lang, mahimbing ang tulog mo. Diba? Pero kung yung lakas mo at oras mo ay hindi mo ginagamit para sa Diyos, kahit na matulog ka ng mahaba, parang kulang pa. Puyat ka pa, di ba? Kaya kailan tayo nakakaramdam ng pinakamasarap na tulog? Kapag yung lakas natin ay ginamit natin para sa Diyos. Tama po? Kaya nga, sa ikalawang Pedro, tingnan natin, sa Gawa, pasensya na, aklat ng Gawa, chapter 12, verse 7. Gawa, chapter 12, verse 7. Gawa chapter 12 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, "Bumangon kang madali," at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Ano po ang background nito? Nakulong si Pedro. That time, natutulog siya sa loob ng bilangguan. Noong unang panahon, ang kulungan ay iba sa kulungan natin ngayon. Ang kulungan noon ay mamasa-masang lupa, maraming daga. At maliban dito, nakakadena pa siya. Isipin po ninyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Pedro, makakapagpahinga kaya kayo o makakatulog ng payapa? Nakahiga ka sa basang mamasa-masang lupa? At may mga gumagapang na ipis at daga? Nakakadena ka pa. Makakatulog ka kaya ng maayos? Ha? Pero sa verse na ito, kahit na ganito ang sitwasyon, kumusta ang tulog ni Pedro? Mahimbing, di ba? Bakit? Dahil yung lakas niya at oras niya ay ginagamit niya para sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya kahit na hindi komportable, yung tinutulugan niya, mahimbing siya. Tama po? Anong ebidensya na mahimbing ang tulog niya? Anong ebidensya? Sabi sa verse na ito, kailangan pa siyang tapikin ng anghel. Bakit po? Siguro yung anghel nung una, Pedro, gising na. Pero mahimbing siya. Kaya hindi nadala sa salita lang. Ano ang ginawa ng anghel? Tinapik pa. Tama? Gising sabi. Bakit? Mahimbing ang tulog niya. Kasi ginagamit niya ang lakas niya para sa Diyos. Merong deep sleep, merong light sleep. Tama po? Minsan, kung ang ginagamit natin yung lakas natin sa maling paraan, mas marami yung light sleep, kaunti ang deep sleep. Tama po? Kaya para maging mahimbing ang tulog natin, kailangan natin gamitin yung lakas natin para sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Ito ay mahalaga. Okay? Minsan, pag may mga retreat, yung mga ministers, kaunti lang yung tulog nila. 3 oras. Pero alam niyo pag natulog sila, dahil ginagamit nila yung time at oras nila para sa Diyos, mahimbing. Kaya, pag nagtulugan, minsan paunahan. Alam niyo kung bakit? Secret lang ha. May mga vapor na. May mga eroplano na. Kaya paunahan. Kaya kahit na ilang minuto, ilang oras lang yung tulog, mahimbing talaga. Bakit? Ginagamit nila ang lakas nila para sa... Tama po? Kaya nga, huwag nating kalimutan na bilang mga naligtas na Kristiyano, kailangan nating gamitin yung pahinga natin para sa Diyos. Ang pahinga ay para sa Diyos. Ang tulog ay para sa Diyos. Kailangan nating magpahinga ng maaga, matulog ng maaga kung wala nang ibang gagawin pa. Para kinabukasan, may lakas tayo na gawin palalo ang gawain ng Diyos. Pero ano po ang problema? Maraming naligtas na Kristiyano, hindi ginagamit ng tama yung pahinga o tulog na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Sa paanong paraan?
Gabi na. Hating gabi na. Dapat natutulog na sila. Tama po? Pero gising pa. Bakit gising? Hawak yung gadget nila. Nanonood ng TV. Naglalaro ng games. Tama po? Sabi nila, isang video lang naman sa Facebook. Pero ang katangian ng social media, gadgets at TV ay nakaka-addict, di ba? Isang swipe, pagpansin mo, uy, 3:00 na. Gising ka pa. Tama po? Kaya nga, kinabukasan linggo, may lakas ka bang bumangon para magbasa ng Biblia? Hindi na makabangon ng maaga. Hindi na makapag-pray sa umaga. Hindi na makapagbuklat ng Biblia. Hindi na makapag-meditate. Sunday sermon, inaantok na. Bakit? Hindi ginamit ng wasto yung pahinga na dapat ay para sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Sa mga naligtas na Kristiyano, mahalaga ang pahinga. Pero ang pahinga ay para sa Diyos. Ibinigay ang pahinga at tulog para gamitin mo, para magkaroon ka ng mas marami pang lakas na magamit para sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Maliwanag po. Kaya huwag nating gamitin yung pahinga natin sa maling paraan. Kung wala ka ng ibang gagawin pa, pagkatapos mong magbasa ng Biblia at manalangin, matulog ka na. Para bukas, makabangon ka ng maaga, makapag-pray pa, makapagbasa, at makapag-meditate. Okay po? Ito ay napaka-halaga. Okay po? Kaya nga, pero hindi naman lahat ng pagpupuyat ay masama. Okay po? May mga pagpupuyat din naman na mabuti at tama. Kagaya ng ano? Kung nagpupuyat ka para sa gawain ng Diyos. Kung nagpupuyat ka para sa salita ng Diyos. Maaring nung retreat ay nagpuyat tayo. Tama? Pero mabuting pagpupuyat ito. Okay? Kung hindi ka pa nakapagbasa ng Biblia, bawasan mo ang tulog mo. Okay? Tingnan po natin sa Biblia. Awit 119. Verse 148. Awit 119, verse 148. Awit 119, verse 148. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay, upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Mabuting pagpupuyat ito. Bakit? Ano ang pinagpupuyatan niya? Word of God. Nag-aaral pa siya ng Biblia. Tama? Masamang pagpupuyat yung nagpupuyat ka dahil sa cellphone, dahil sa gadget, dahil sa games. Ito ay walang kututuran at walang pakinabang sa iyo. Tama po? Pero may mga mabuting pagpupuyat. Yung pagpupuyat na ginagamit mo para sa gawain ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, gaano man kagulo yung paligid, kahit na may mga alalahanin tayo at problema, ano po ang punto? Matulog ka ng maaga. Kailangan mo ng pahinga. Okay? Matthew chapter 8 verse 24. Tingnan po natin. Matthew chapter 8 verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pa't matatabunan na ng alon ang bangka. Ngunit siya ay natutulog. So dito makikita natin natulog yung Panginoong Jesus. Saan siya natulog? Sa bangka habang may bagyo sa dagat, di ba? Bakit? Kasi yun lang yung time para siya ay makapagpahinga. Sa lupa, wala siyang time. Busy siya na gawin yung gawain ng Diyos. Kaya nung makatagpo siya ng time para magpahinga, natulog siya. Kahit na yung paligid ay hindi maganda. Kahit na bumabagyo pa. Yun lang yung time na pwede siyang magpahinga. Kaya, nagpahinga siya.
Maliwanag po? Kaya kahit na marami tayong problema, mga pinagdaadaanan o inaalala, pag oras ng pahinga, dapat magpahinga ka. Minsan may mga brothers and sisters hindi natutulog sa gabi. Nagpupuyat. Hindi naman dahil sa cellphone, hindi dahil sa TV, hindi dahil sa games. Pero napupuyat dahil saan? Kaiisip ng problema. Kaya may kanta, di ba? Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Di ba? Hindi daw makatulog sa gabi. Kaiisip ng kung ano-ano. Pero may tanong po ako, kung hindi ka magpapahinga dahil kaiisip ng problema, mawawala ba ang problema mo? Ha? Mawawala ba ang problema mo? Ano ang mawawala sa'yo? May mawawala sa'yo. Anong mawawala? Kalusugan. Tama po. Kalusugan. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo, di ba? Sino sa inyo na dahil sa pag-aalala ay mapapahaba ang kaniyang buhay? Alala ka ng alala. Kaiisip mo ng problema. Mawawala ba ang problema kapag inisip mo? Hindi. Tama po. Kaya sa oras ng pahinga, dapat magpahinga ka. Ipag-pray mo yan sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Gawin mo yung kalooban niya at gagabayan ka niya. Tama po? Naintindihan? Kaya nga, ano po ang punto? Kailangan nating bigyan ng pahinga at tulog yung katawan natin kapag oras na. Okay po? Para may lakas tayo na mas magamit palalo ng Diyos. Naintindihan? Naintindihan? So ito po yung unang punto. Balikan natin sa ating pangunahing talata, awit ng mga awit, 5 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Makinig, ang aking sinta ay tumutok. Okay? So, kailangan nating matulog. Pero meron daw isang bagay na dapat palaging gising. Pwedeng magpahinga at matulog yung katawan natin, pero merong hindi pwedeng matulog. Merong dapat palaging gising. Ano po ito? Ano ito? Yung puso natin. Okay? Kaya bilang mga naligtas na Kristiyano, dapat ang puso natin ay palaging gising. Bakit? Bakit? Bakit sinasabi ng Bible na dapat ang puso natin palaging gising? Basahin po natin yung verse. Ulitin natin. 3, 2, 1. Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Makinig, ang aking sinta ay tumutuktok. Ano ang unang dahilan? Para matanggap natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi rito, makinig. Tama po? Kung tutulog-tulog ka, yung Word of God na gustong ibigay ng Diyos sa iyo, na sana nagpabago na sa buhay mo, ay napapalampas mo. Naintindihan po ninyo? Gustong ibigay sa atin ng Diyos yung salita na makapagpapalakas sa iyo. Gustong ibigay sa atin ng Diyos yung salita na makakapagpabago sa buhay mo. Gustong ibigay sa atin ng Diyos yung salita na kailangan mo. Pero kung tutulog-tulog ka, matatanggap mo ba ito? Kaya ano ang dapat nating gawin? Dapat yung puso natin ay palaging gising at handang tanggapin yung salita ng Diyos na ibinibigay sa atin. Maliwanag po. Nung ako ay nasa Siit pa, naalala niyo ng pandemya? May ayuda. Tama po. Pero matalino yung barangay. Alam niyo po kung what time sila nag-decide na ibigay yung ayuda? During siesta. Alam niyo ang siesta? After lunch. Umiidlip yung mga tao sa hapon para magpahinga. Natutulog sila. Tama po? So sabi ng barangay, magbibigay kami ng ayuda, dadaan kami during afternoon. Okay? Siesta. Time na sana yung mga tao na nagpapahinga. Okay po? Sabi ng barangay,
Pag dumaan kami na wala kayo, o tulog kayo, lalampasan namin kayo, bahala kayo. Okay? May tanong po ako, that time, may natulog ba? May natulog kaya o wala? Ha? May natulog kaya o wala? May dumaan lang ng motor, silip na yung mga tao. Ayuda, ayuda. Dumaan na. That time, sanay silang matulog. Pero walang natulog kahit na isa. Tama po? Bakit? Ayaw nilang mapalampas yung ibinibigay ng barangay na ayuda. Tama po? Pero yung Diyos, ano ang gusto niyang ibigay sa atin? Ang salita ng Diyos na higit na mas mahalaga kaysa anumang ayuda. Tama? Kahit na isang salita ay kayang baguhin ang buong buhay mo. Tama po? Kung palalampasin mo ito dahil tutulog-tulog ka, malaking bagay ang nawawala sa iyo. Tama po? Sa sermon, merong word na inihanda ang Diyos para lang sa iyo. Maaring nasa bandang unahan niya ng sermon, maaring nasa bandang gitna, o maaring nasa bandang hulihan. Lahat ba ng buong sermon naalala mo? Pag uwi ninyo, tandaan ninyo lahat ng binanggit sa sermon? Hindi. Tama po. Marami kayong limot na. Pero isang bagay ang sigurado. Yung Diyos, mayroong kahit na isang salita na gustong ibigay para lang sa'yo during that time. Tama po? Maaring nasa start, nasa gitna, o nasa hulihan. That time, kung tutulog-tulog ka, kumusta? Yung salita na nagbago sana sa buhay mo, lumampas na. Tama? Yung salita na nagpalakas sana sa'yo, nasayang na. Tama po? Kaya nga sinasabi ng Biblia, makinig ka. Bakit ang puso natin dapat palaging gising? Para anytime, ready tayo na matanggap yung salita ng Diyos. Naintindihan? Maliwanag po? Ano ang dahilan bakit maraming brothers and sisters pinanghihinaan sa kanilang Christian life? Minsan may mga nakakounsel ako at lumalapit sila. Nagpapa-counseling sila sa akin. Pastor, yung Christian life ko, weak kaayo. Sobrang hina daw nila. So tinatanong ko sila, sa tingin mo ano ang dahilan bakit pinanghihinaan ka? Alam niyo ang sagot nila? Ang daming iba't ibang dahilan. Dahil kay leader, dahil sa sitwasyon, dahil kay minister, dahil sa ganito, dahil sa kung saan-saan. Naghahanap sila ng ibang dahilan kung bakit weak sila. Pero alam niyo nag-iisang dahilan kung bakit nangihina sila sa Christian life nila? Dahil hindi nila tinatanggap yung salita ng Diyos. Ano ba nagbibigay ng lakas sa atin? Ang Word of God. Hebreo chapter 1 verse 3. Ano ba ang sabi doon? Kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. So nasaan daw ang kapangyarihan? Nasaan daw ang power? Nasaan daw ang lakas? Nasa salita ng Diyos. Matthew 4 verse 4, ano ang sinabi ni Jesus? Ang salita ng Diyos ay espiritual na pagkain. Tama? Alam natin na kung hindi tayo kakain, manghihina tayo. Same way, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas sa ating spirito. Tama po? Mahina ka dahil hindi mo tinatanggap ng maayos yung Word of God ng Diyos. Naintindihan po? Maliwanag po? Naintindihan? May tanong po ako. Meron po ba sa inyo na dahil sa sobrang busy ay hindi na kumakain? Meron ba? Pastor, for 3 days may project kami. O may trabaho kami na napaka-importante. Kaya for 3 days hindi ako kakain. Meron sa inyong ganyan? Meron po? Meron? O kahit na sobrang busy kayo, maglalaan kayo ng time para kumain kahit mabilis. Kahit na sobrang busy ka pa, maglalaan ka ng time kahit 5 minutes para kumain. Bakit mo ginagawa ito? Kasi alam mo na kung hindi ka kakain, manghihina ka. Tama po? Pero alam mo ba, nasa spirito mo pareho. Kung hindi ka naglalaan ng time para magbasa ng Biblia, mag-meditate ng Word of God, at makinig na mabuti sa sermon, natural lang na manghihina ka. Yan ang nag-iisang dahilan kung bakit weak ka. Tama po?
Hindi dahil ay leader, ay minister sa situation, kundi dahil hindi mo tinatanggap ng maayos ang salita ng Diyos. Si Pablo, mas mahirap yung mga sitwasyon na naranasan niya, pero malakas siya. Ano ang dahilan? Dahil malapit siya sa salita ng Diyos. Maliwanag po? Kaya walang ibang reason kung bakit nanghihina tayo. Ito ay dahil hindi natin tinatanggap ng maayos ang salita ng Diyos. Maliwanag po? Maliwanag po? Yung mga Israelita sa ilang, bakit sila pinanghinaan? Dahil hindi sila namulot ng mana. Tama po? Kaya nga, tinugis sila at pinatay ng mga Amalekita, yung mga nanghihina sa likuran nila. Bakit? Dahil hindi sila bumangon ng maaga para kumain ng mana. Hindi sapat yung nakikinig ka lang ng sermon. Kailangan mo ring personal na magbasa ng Biblia. Kailangan mo rin ng meditation o pagninilay ng salita ng Diyos. Tama po? Pastor, araw-araw naman akong kumakain pero bakit mahina pa rin ako? Okay? Araw-araw kang kumakain pero breakfast mo isang butil ng rice, lunch mo isang kutsara ng sabaw, magkakaroon ka ng lakas o mahina ka pa rin? Same, tama po. Linggo-linggo ka na sa church, nakikinig ka ng sermon, pero yung isip mo naman lumilipad. Tama po? Nandito ka nga. Puso mo naman ay wala. Tama po? Tulog na. Kaya anong word ang tinanggap mo? Wala. Kaya mahina ka. Tama po? Naintindihan? Salita ng Diyos ang nagdigtas sa atin. Salita ng Diyos din ang magbibigay ng lakas sa atin. Okay? Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Hebreo 1 verse 3. Maliwanag po? Naintindihan? Kaya sa anumang paraan, kailangan po nating sikapin na maging malapit sa salita ng Diyos. Okay? Kung kumakain ka, pero hindi ka ngumunguya, ito ba ay mabuti sa kalusugan mo? Lunok ka lang ng lunok. Paano pag ang ulam mo ay karne na matigas? Kalabaw. Pwedeng lunok ng lunok lang? Kung gagawin mo ito, anong mangyayari sa'yo? Pagkakasakit ka, kumain ka, pero hindi nakabuti sa'yo. Tama po? Kaya dapat nguyain mo. Okay? Bakit yung baka? Naririnig natin palagi, di ba? Bakit malakas siya? Damo lang ang kinakain niya. Dahil paulit-ulit, nginunguya niya ang damo. Kinukuha niya ang lahat ng sustansya. Tama? Nasaan ba ang sustansya? Nasaan ba ang lakas? Nasa salita ng Diyos. Pero para makuha mo yung lakas na nasa salita ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Kailangan mong nguyain. Tama po? Yung sustansya ay hindi lalabas malibang nguyain mo. Naintindihan? Maliwanag po? Minsan may mga brothers and sisters, during sermon, hindi na nga nakikinig. After sermon, pagsakay ng sasakyan, nagkwekwentuhan. Yung time after sermon, ang mabuting gawin mo, i-meditate mo yung salitang narinig mo. Tama po? Kaya nga may fellowship tayo after sermon. Ano po ba ang fellowship? Parang pagmuya. Maaaring may mga salita na napalampas sa'yo. Okay? Pero during fellowship, pag nag-testimony yung mga brothers and sisters, sinishare niya yung word, na-miss ko ang word na yon. Tama? Pagmuya ito. Tama po? Kaya nga, hindi lang tayo dapat nakikinig ng sermon. Dapat nakikinig din tayo mabuti sa fellowship. Okay po? Maliwanag? Fellowship ay hindi time para magkwentuhan. Kundi time para i-digest natin yung salita ng Maliwanag po? Maliwanag po? Kaya nga, bakit yung puso natin dapat palaging gising? Para matanggap natin yung salita ng Diyos na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Okay? Ang nag-iisang dahilan kung bakit weak tayo ay dahil kakulangan sa pagtanggap sa salita ng Diyos. May kakulangan ba sa side ng Diyos? Wala. Araw-araw, ibinibigay niya sa atin ang salita. Tama po? Every Sunday, every Wednesday, may self-fellowship pa. Tama? May word siyang ibinibigay sa pamamagitan ng iglesia. May Bible ka. Okay? May Bible na. So, pero kung hindi ka nagbabasa, sayang lang, di ba?
Kaya kailangan tanggapin natin yung salita ng Diyos. Ito ang mahalaga. Maliwanag po? So, ano ang pangalawang dahilan? Bakit yung puso natin dapat palaging gising? Okay? Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. So, bakit yung puso natin dapat palaging gising? Kasi, para magbantay tayo. Okay po? Kasi sabi sa John chapter 10 verse 10, si Satanas, ang diablo ay parang magnanakaw. Okay po? Hindi ko alam sa Palawan, marami bang magnanakaw dito? Hindi siguro gaano karami, di ba? Yung magnanakaw, kailan siya nagnanakaw? Usually what time? Anong time usually umaatake yung magnanakaw? Ha? Pag tulog ang tao. Pag mahimbing yung tulog nila. Kaya anong oras kadalasan yan? Madaling araw. Kasi madaling araw, kahit na ginigising mo, ayaw pa. Tama po? Kaya kadalasan, nakawan nangyayari pag madaling araw na. Okay po? Kung kailan tulog ang mga tao. Same. Alam po ninyo, dapat yung puso natin palaging gising. Kasi yung diablo magnanakaw siya. Gusto niyang agawin sa atin yung mga mabubuting bagay na gustong ibigay ng Diyos. Ano yung mga ninanakaw niya? Yung chance na magamit ka sana sa gawain ng Diyos. Tama po? Maraming brothers and sisters, sana leader na. Sana na-save na yung parents nila. Pero dahil tutulog-tulog sila, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari at nagbabago sa Christian life nila. Bakit? Marami nang naagaw yung diablo na pagkakataon. Kasi tutulog-tulog sila. Maliwanag po? Gustong agawin ng diablo yung chance na magkaroon tayo ng reward sa langit. Okay? Kung tutulog-tulog ka, ninakaw na niya ang mga pagkakataon na ito. Na sana nakapaglingkod ka at marami ka ng reward sa langit. Naintindihan po ninyo? Kaya dapat ang ating puso ay manatiling gising. Okay? Ikalawang Juan, chapter 1, verse 8. Second John, chapter 1, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3-1. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Maraming chance na ibinibigay ang Diyos para magkamit tayo ng reward sa langit. Pero ito ay ninanakaw ng diablo. Dahil tutulog-tulog tayo. Okay po? Sabi rito, upang tumanggap ng lubos na gantimpala. Ano po ang ibig sabihin nito? Lahat ng naligtas na Kristiyano, naghanda ang Diyos ng buong gantimpala para sa kanila. Okay? Pero dahil hindi natin nare-realize kung gaano ka-importante yung gantimpala, pinapalampas natin ang bawat pagkakataon. Halimbawa, meron pong isang lasing na tumambay sa ilalim ng tulay. That time, madilim, gabi, okay? May nakita siya na isang sako ng bato. Kaya para magpalipas ng oras, ano po ang ginawa niya? Alam niyo yung skipping stone? Skipping stone. Pupulot ng bato, tapos ibabato dun sa tubig, patatalonin. Para magpalipas ng oras, ito ang ginawa niya. So yung isang sako ng bato, habang gabi pa, skipping stone. Pero nung mag-uumaga na, sumikat yung araw. Nagulat siya, biglang kuminang. Kuminang yung mga bato. So ano pala yung laman ng sako? Bato? Mga alahas pala. Mamahaling bato. Diamante at iba pa. Pero marami, tinapunan niya. Ano kaya yung mararamdaman niya? Ano kaya yung mararamdaman niya? Manghihinayang siya. Tama? Kung alam ko lang na mamahaling bato ito, hindi ko ito itinapon. Maliwanag po? Same way.
Yung Diyos naghanda na ng isang buong gantimpala para sa iyo. Okay? Pero dahil hindi mo alam yung value, pinapalampas mo yung mga pagkakataon na makamit mo ito. Tama po? Simpleng paglilinis sa church, o kahit na anong gawain na ibinibigay sa iyo ng iglesia, chance para magkaroon ng reward, di ba? Pero dahil hindi mo naintindihan yung value, basta-basta pinapalampas mo. Tama po? Kaya sa langit, halos wala nang natira. Okay? Kaya nga, ngayon hindi pa po natin lubos na maintindihan kung gaano kahalaga ang reward na ito. Dahil wala pa tayo doon sa langit. Pero isang bagay ang sigurado, kapag naroon na tayo, manghihinayang tayo. Dahil maraming pagkakataon yung pinalampas natin. Dahil yung puso natin ay tulog-tulog, di ba? Kaya dapat, palagi tayong gising. Sa tuwing may pagkakataon na mag-serve sa Diyos, maglingkod sa Kanya, sumunod sa iglesia, dapat gawin natin ito nang may pagkukusa at kagalakan sa puso natin. Okay? Ito ay chance na ibinibigay ng Diyos sa atin. Maliwanag po? Naintindihan? Kaya nga, bakit yung puso natin palaging gising? Kasi yung diablo ay magnanakaw siya. Okay po? Kaya gusto niyang agawin yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga, habang lumalago tayo sa faith, dapat mas nagagamit tayo ng Diyos. Dapat nagagamit tayo para sa pagliligtas ng mga liligaw na kadalawa. Okay. So bakit yung puso natin dapat palaging gising? Isang bagay pa para mabantayan natin ito. Kasi yung diablo hindi lang magnanakaw, ginugulo rin niya yung puso ng naligtas na tao. Kahit naligtas na tayo, meron pa rin tayong likas na kasamaan. Tama po? At yung diablo, kapag nakapasok siya, pupukawin niya ang likas na kasamaan na ito para sirain yung Christian life. Hindi niya kayang agawin yung ating kaligtasan, pero kaya niyang sirain yung ating Christian life. Tama po? Kaya nga dapat ingatan natin yung puso natin. Ano ang sinasabi ng Biblia? Lagyan mo ng bakod o harang. Tingnan po natin sa awit ng mga awit, chapter 4, verse 12. Awit ng mga awit, chapter 4, verse 12. Awit ng mga awit, chapter 4, verse 12. Kaya yung puso, dapat gising palagi tayo para bantayan yung puso natin. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3-1. Halaman ng nababakuran ang kapatid ko, ang kasintahan ko. Halaman ng nababakuran, isang bukal na natatakpan. Merong dalawang bagay na binanggit dito. Ano po yung una? Halamanan na nababakuran. Pangalawa, bukal na natatakpan. Ganito ang dapat na puso natin. Okay? So para saan po ang bakod? Pag may garden ka na maganda, para maingatan, kailangan lagyan mo ng bakod, di ba? Nung nasa siit ako, nung yung bakod namin sisira-sira, may mga halaman. Alam po ninyo ang nangyari dahil sira ang bakod? Pumasok yung mga kambing. Ano ang ginawa nila? Kinain nila yung mga halaman, yung mga pananim. Okay? Kaya pag walang bakod, pwedeng makapanira yung mga kambing. Tama? Same din po. Dapat gising tayo at nagbabantay sa puso natin. Para yung diablo, huwag mapukaw yung mga likas na kasamaan na nasa atin. Tama po? Dapat palagi tayong gising. Okay? Pag kumain ka ng lunch, may natirang ulam, ano ang gagawin mo? Pababayaan mo lang doon? Kung hahayaan mo lang yung ulam mo na walang takip doon sa mesa, pwedeng lapitan ng butiki, iputan, o pasukin ng ipis. Magiging marumi ito. Tama po? Kaya kailangan lagyan mo ng takip. Bukal na natatakpan. Ganito rin ang dapat na gawin natin sa puso natin. Dapat po nating pakaingatan. Okay? So pag-isipan po natin, yung diablo hindi na kayang agawin ng kaligtasan natin, pero kayang sirain ang Christian life natin. Kahit sa church, tinuturo ng Biblia na dapat magkaisa tayo para ipangaral yung Ebanghelyo. Ano po ang pinaka-importanteng bagay para
maipangaral natin ang gospel sa lugar natin? Pagkakaisa. Tama po? Dapat nagkakaisa tayo, nagsasama-sama, nagmamahalan, nagtutulungan, para maipangaral natin yung ebanghelyo ng makapangyarihan. Okay? Pero ano ang ginagawa ng diablo? Gusto niyang sirain ang pagkakaisa na ito. Kaya nga, naghahanap siya ng pagkakataon para pukawin yung mga masasamang pag-iisip na mayroon tayo sa puso natin. Okay? Kahit naligtas na tayo, may sinful nature pa rin. Gustong gamitin ng diablo yung laman natin. Tama po? Ano yung ginagamit niya? Minsan yung pride. Tama? Yung pride. Okay? Kaya dahil sa pride, nagtatalo-talo sa iglesia. Nag-aaway-away sila. Tama po? Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 7. 1 Corinto chapter 6 verse 7. 1 Corinto chapter 6 verse 7. Okay, nakita nyo na po? Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3-1. Sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng pagkatalo para sa inyo. Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo ay gawan ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Okay? Sa iglesia ng Corinto, hindi nila nagawang maipangaral ang ebanghelyo dahil sila mismo ay nagtatalo-talo. Bakit? Pinapairal nila yung pride nila. Tama? Ano po ba ang pride? Gusto mong ipagtanggol yung sarili mo. Okay? Hindi faith ito. Pride ang tawag. Ano po ang faith? Naniniwala ka na kahit ikaw yung tama, alam ng Diyos. Kaya nga nagpaparaya. Tama po? Ito ang faith. Pero kung proud ka, ipipilit mo na ikaw ang tama. Okay? Ipagpalagay natin na nanalo ka sa diskusyon. Tama ako, mali ka. Pero ano po ang sabi ng Biblia? Sino ang tunay na natalo? Sino ang tunay na natalo? Sa verse na ito, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng pagkatalo sa inyo. Sino ang natalo? Church. Tama po? Ang tunay na natalo ay church. Bakit? Sira na yung unity. Sira na yung one mind. Maliwanag po? Kaya nga, ano ang kailangan? Magparaya sa isa't isa. Naintindihan? Maliwanag po? Ito yung pusong mapagpakumbaba. Sino po ba ang nagpaparaya? Pagpalagay natin, merong isang sister na napak. Okay? Halimbawa lang. Sobra ka na! Pak! O sinapak niya yung isang sister, lipad yung ngipin. Okay? Pwede bang sabihin itong nanapak na ito? Okay? Magpaparaya na lang ako. Siya ba yung pwedeng magsabi ng magpaparaya na lang ako? Siya yung nanapak. May katuturan ba yung sinasabi niya? Pagkatapos niyang sapakin, magpaparaya ako? Sino yung pwedeng magparaya? Sila na ginawa ng masama. Tama po? Alam ng Diyos kung ano ang tunay na sitwasyon. Naintindihan po ninyo? Pero para maingatan yung one mind, kailangan nating magparaya sa isa't isa. Okay? Yung mayroong pagtatalo-talo, church ang talo dito. Okay po? Naintindihan? Naintindihan? Ginagamit ng diablo, pinupukaw niya ang pag-iisip na ito para sirain yung one mind sa church. Okay? Yung ating pride. So pangalawa, ano pa? Yung ginagamit niya, pinupukaw niya. Yung galit sa puso natin, di ba? Efeso, chapter 4, tingnan natin. Efeso, chapter 4, verse 26 at 27. Efeso, chapter 4, verse 26 at 27. Basahin natin ng sabay-sabay. Ephesians chapter 4, verse 26 at 27. 3-1. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ano po ang sabi dito? Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Okay?
Huwag ninyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Okay? Ano po ang ibig sabihin nito? Natural sa church na minsan mayroong hindi pagkakaintindihan. Pero ano po ang tamang gawin natin? Huwag mong isip-isipin yung maling nagawa ng iba sa'yo. Kung mayroon man silang maling nagawa o nagawa na hindi maganda, bago lumipat yung next day, dapat alisin mo na sa puso mo. Tama po? Ang problema, minsan, ang minimeditate natin ay yung galit, hindi yung Word of God. Ano po ang dapat na i-meditate natin? Yung galit sa puso natin o yung salita ng Diyos? Pakisagot po. Ha? Minsan, mga brothers and sisters, baliktad. Grabe siya. Sobra siya. Kinabukasan, grabe talaga siya. Sobra talaga siya. 1 week na, grabe talaga siya. Okay? Mali ito. Sa halip na i-meditate mo, yung maling nagawa niya, tao ka din, nagkakamali ka din. Tama? Ano po ang sinabi ni Jesus? Ang i-meditate mo ay yung pag-ibig niya. Tama? Kung paanong pinatawad ko kayo, patawarin niyo ang iba. Tama? Kung ang minimeditate mo ay yung Word of God, yung pag-ibig ni Jesus, kung ganun ang galit sa puso mo, unti-unting mawawala. Bakit hindi nawawala yung galit mo? Kasi ang minimeditate mo ay yung nagawa niya, hindi yung salita ng Diyos. Tama po? Maliwanag po? Kaya ano ang dapat na i-meditate natin? Ang puso ni Kristo. Sabi sa Korinto, palawakin ninyo ang inyong puso. Tama po? Sa isang tao na malawak ang puso, lahat ng bagay walang problema. Okay? Naintindihan? Yung ganito kalaking sugat, ganito kalalim na sugat, pag sa langgam, patay yung langgam, di ba? Pero pag ganito kalalim na sugat, pag sa elepante, apektado ba siya o hindi? Baliwala lang. Tama po? Yung ganito kalaking bato, itapon mo dyan sa mababaw na tubig. Malawak yung alon niya, di ba? Pero sa dagat, itapon mo. Baliwala ito. Tama po? Kaya anong tinuturo ng Biblia? Palawakin mo ang puso. Tama po? Kapag malawak ang puso mo, kaya nitong tanggapin ang kahit na ano. Kaninong puso ba ang pinakamalawak? Kay Jesus. Tama po? Kaya nagawa niyang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan. Dahil napakalawak ng puso niya. Minsan makitid yung puso natin. Okay? Kaya nga kaunting pagkakamali lang ng iba, ayaw na natin silang patawarin. Okay? I-meditate mo yung puso ng Panginoong Jesucristo. Maliwanag po? Ano pa? Yung pinupukaw ng diablo sa puso mo. Dapat bantayan mo ito. Dapat gising ka. Tama po? Ano yung pinupukaw niya? Yung inggit. Tama po yung inggit. Inggit. Okay? Sabi sa kawikaan, yung inggit ay kabulukan sa buto. Tama po? Alam niyo si Haring Saul? Nung kumanta, yung mga babae, pinatay ni Saul ang libo-libo, David laksal-aksa, mula nung time na yon, saan na daw nakatingin si Saul? Minatiyagan niya si David. Dahil sa inggit, hindi na siya nakatingin sa salita ng Diyos. Saan na siya nakatingin? Kay David. Tama po? Pag naiinggit ka, hindi ka na sa Diyos nakatingin. Sa tao na. Tama po? Sisimulan mong obserbahan siya. Tama po? Ang inggit ay hindi maganda. Yung inggit ginagamit ng diablo. Bakit naiinggit tayo? Kasi tumitingin tayo sa mga bagay na wala tayo. Gusto ng diablo na ang tingnan mo lang ay yung mga bagay na wala ka. Maganda siya, pangit ka. Okay? Mayaman siya, wala kang pera. May ganito siya, wala ka. Kaya kapag tumitingin tayo ng mga bagay na wala tayo, naiinggit tayo. Tama po? Pero, ano ang dapat nating gawin? Sa halip na tingnan yung mga bagay na wala ka, tingnan mo yung mayroon ka. Ano ba ang meron tayo? Nasa atin ang pinakamahalaga. Sino siya? Jesus. Ang kaligtasan, di ba? Kaya kung palagi ka nakatingin sa kung ano ang mayroon ka, magpapasalamat ka. Tama po? Kaya nga sa Habakuk, sinabi niya, kahit na hindi namumunga ang mga pananim ko, kahit na wala akong ari-arian, magagalak pa rin ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Saan siya nakatingin?
sa bagay na mayroon siya. Maliwanag po? Pero usually, yung diablo, gusto niya na huwag mong makita yung bagay na mayroon ka. Ang ipapakita niya sa iyo, yung bagay na wala ka. Kaya naiinggit ka. Tama po? Naintindihan? Magbantay ka. Dahil pag yung inggit pumasok sa puso mo, yung mata mo hindi na sa Diyos nakatingin. Tama po? Dapat gising tayo. Maliwanag? Maliwanag? So ano pa yung dapat nating bantayan? Yung takot. Okay? Bakit maraming mga brothers and sisters, sa halip na mamuhay ng matapang para sa Diyos, hindi makapag-evangelize? Takot magsalita. Bakit? Takot sila. Tama po? Kaya nga kapag pumasok, ginagamit ng diablo yung takot sa puso natin para gawin tayong walang silbi. Okay po? Kaya huwag kang matakot sa sasabihin ng ibang tao. Makinig man sila o hindi, kailangan ipangaral mo ang ebanghelyo. Tama po? Tingnan natin sa Biblia. Ezekiel chapter 2, verse 6 at 7. Ezekiel chapter 2. Ezekiel chapter 2. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Verse 6 at 7. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Bagaman ang mga dawag at ang mga tinik ay kasama mo at naupo ka sa mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manlupaypay man sa kanilang harapan, sapagkat sila'y mapaghimagsik na sambahayan. Iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. So ano po ang parte natin? Ang parte natin ay magsalita. Kaninong parte yung magligtas? Sa Diyos na ito. Tama po? Hindi tayo ang nagliligtas sa tao, ang Diyos. Parte lang natin ay sabihin, makinig man sila o hindi. Pero bakit hindi tayo nagsasalita? Dahil takot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Okay? Dahil sa takot, nagiging inutil tayo. Hindi natin maipangaral ang ebanghelyo. Kaya ginagamit ng diablo ang takot para gawin kang walang silbi pagkatapos ng kaligtasan. Maliwanag po? Magbantay ka dito. Okay? So ano pa? Siyempre yung kasalanan, dapat bantayan natin na wag pukawin ng diablo sa puso natin. Tama po? Napaka-importante nito. Yung kapangyarihan ng isang naligtas na Kristiyano ay nasa kabanalan. Tama po? Sa madaling salita, kapag banal tayo, kahit na imposible, kaya ng Diyos na gawing posible. Pero kung hindi ka banal, nagtatago ka ng kasalanan, hindi ka separated sa sanlibutan, kahit na yung posible, kayang gawin ng Diyos na imposible. Natatandaan po ninyo yung pader ng Jericho? Pader ng Jericho? Sa isip ng tao, imposible, di ba? Imposibleng sakupin ito. Pero ano po yung hiningi ng Diyos sa kanila? Magpakabanal kayo. At gagawa ako ng mga dakilang kababalaghan sa inyo. Tama po? Noong time na nagpakabanal sila, yung imposible ay ginawa ng Diyos na posible. Sunod na lungsod, yung ay. Tama po? Yung ay. Yung lungsod ng ay, isip nila, kayang-kaya. Walang pader. Maliit lang sila. Parang sisiw lang at mani sa paningin nila. Tama po? Pero that time, hindi sila holy. May kasalanan sa kapulungan. Si Akan. Tama? Ano ang nangyari? Yung posible, ginawa ng Diyos na imposible. Tama po? Pareho din sa ating Christian life. Holiness ay napaka-importante. Hindi ito optional. Ito ay utos ng Diyos. Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Kapag banal tayo, kahit na yung mga bagay na imposible, ay gagawin ng Diyos na posible. Pero kung hindi ka holy, Diyos mismo ang hahadlang sa iyo. Naintindihan po ninyo?
Maliwanag po? Kaya nga dapat magbantay tayo sa kasalanan. Ingatan natin yung puso natin para maging banal sa harap ng Diyos. Naintindihan? Maliwanag po? Okay? So ano ang punto? Dapat yung puso natin ay palaging gising. Kasi kung tutulog-tulog tayo, ito ang way para yung diablo makakilos sa puso natin at pagkatapos, pag kumilos siya, anong mangyayari? Unti-unti mawawala yung lakas natin. Tama po? Kaya nga, napaka-importante nito. Halimbawa si Samson. Napakalakas niya, di ba? Alam niyo kung bakit nawala ang lakas ni Samson? Kung kailan nagsimulang mawala ang lakas niya? Bakit po? Paano? Bakit? Paano nawala yung lakas ni Samson? Napakalakas niya, di ba? May power siya. Bakit? Dahil ba sinabi niya ang sekreto niya kay Delilah? Kahit kung magre-research si Delilah tungkol sa Nasirita, pwede niyang malaman ito. Okay po? So ano ang dahilan? Dahil nakatulog siya. Okay? Kung gising siya, pwede bang maputol yung buhok niya? Kung lalapit yung mga lalaki na may dalang gunting, mulat yung mata niya, pwede kayang makakalbo si Samson? Ops, para saan yung gunting na yan? Tama po? Nagsimulang mawala ang lakas niya dahil natulog siya sa kandungan ni Delilah. Okay? Tingnan po natin sa Judges. Mga Hukom, chapter 16, verse 19. Mga Hukom, chapter 16, verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Nakita nyo na? Okay, 3 to 1. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinahit ang 7 tirinta sa ulo nito. Nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. So kailan? Dahil nakatulog siya sa kandungan ni Delilah. Marami pong brothers and sisters ngayon, bakit walang lakas sa Christian life nila? Dahil natutulog din sila, hindi sa kandungan ni Delilah, pero sa kandungan ng sanlibutan. Tama? Natutulog sila sa kandungan ng kasalanan, sa kandungan ng sanlibutan. Kaya kung pagmamasdan mo ang Christian life nila, walang power. Tama po? So ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin silang gisingin. Okay? Kung tunay na naligtas sila, pag ginising mo, gigising sila. Tama po? Naintindihan? Ano ang pinagkaiba ng patay at sa tulog? Ang tulog, pag ginising mo, gigising. Okay po? Kaya nga, pero kung patay sila, kahit na anong gising mo, walang mangyayari. Okay po? So anyway, anong man ang mangyari, kung may mga brothers and sisters na hindi na nakaka-attend sa church, kailangan natin silang ibalik sa salita ng Diyos. Okay? Kung hindi pa naman sila naligtas, yung salita ng Diyos ang magbibigay ng buhay. Okay? At yung salita ng Diyos ang magbibigay ng panibagong lakas. Okay? Yeah, anyway, tingnan muna natin sa Kawikaan, chapter 10, verse 5. Hindi sapat yung time natin. Kaya, pangalawang punto, yung puso natin ay dapat palaging gising. At panghuli, tayo po ay nabubuhay na sa panahon ng anihan. Hindi ito time para matulog, di ba? Kawikaan, chapter 10, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tagaraw, ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Okay?
Kaya nga, kapag panahon ng anihan, busy ang lahat ng tao. Dapat lahat ay sama-samang nagtutulungan. Okay? Pero anong panahon na po? Yung anihan sa mundong ito, seasonal, di ba? Tapos na ba ang anihan dito? Tapos na? Ano ba ang tanim dito? Wala. Yung pag-aani ng mga big palay at iba pa, seasonal. Ilang beses po ba pwedeng mag-ani ng palay sa isang taon? 2 o 3. Tama? Hindi ito araw-araw. Pero yung pangangaral ng Ebanghelyo, may season ba? Yung pag-aani ng mga ligaw na kaluluwa, seasonal? Hindi po. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Tama? Preach the word. Be ready in season and out of season. Hindi lang tayo nag-i-evangelize kapag may summer retreat or Bible seminar. Kahit wala, dapat mangaral ka ng Ebanghelyo sa iba. Through recorded Bible seminar or counseling, kailangan gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para magdala ng mga ligaw na kaluluwa. Bakit? Ang panahon ng pagdating ni Jesus, napakalapit na. Tama po? Nabubuhay na tayo sa panahon kung kailan si Jesus, anytime, pwede nang dumating. Alam niyo ang temperatura ng mundo ngayon, nagluloko na. Tama po? Painit na ng painit, di ba? Ewan ko dito, pero sa Manila, grabe. Puro pula. Hindi na kagaya ng dati. Kaya nga, sobrang init na. Bakit? Kasi bago dumating yung digmaang nuklear, kung saan susunugin ang mundo, mas iinit nang iinit lalo rito. Tama po? Malapit nang dumating si Kristo, pa nagpapakulo ka, automatic kumukulo ba ang tubig o umiinit muna? Ha? Painit muna ng painit. Hanggang sa kumukulo na. Tama? Ito na nangyayari sa mundo natin ngayon. Malapit nang dumating si Jesus. Kahit yung mga mangyayari pagdating niya, ready na. Wala na tayong sapat na oras. Paano yung mga kamag-anak natin na hindi paligtas? Yung mga kaibigan natin, mga kapitbahay, wala na tayong time para ipangaral yung Ebanghelyo sa kanila. Tama po? Kaya hindi ito time para matulog tayo. Ito ay time para manatili tayong gising at ipangaral ang Ebanghelyo. Tama po? Kailan ba ang panahon ng anihan? Ito ang sinabi ni Jesus sa John chapter 4. Tingnan natin. John chapter 4. John chapter 4 verse 35. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Tama po? Ito yung sinabi ni Jesus. Sinasabi niyo, may 4 na buwan pa at darating ang pag-aani. Pero ngayon na ang panahon ng anihan. Tama po? Napakarami pa ring tao, bayad na ang lahat ng kanilang kasalanan, pero wala silang idea tungkol dito. Kaya sino ang mag-aani sa kanila? Sino ang mangangaral sa kanila ng magandang balita ng kaligtasan? Tayo. Tama po? Dapat tayo makibahagi sa gawain na ito. Okay? Sa panahon ng anihan, kung ilan lang yung kumikilos, mabigat yung trabaho. Pero kung lahat ay tulungan at sama-sama, nagiging magaan. Tama po? Kaya narinig ko na meron kayong Self-4 Bible Seminar bukas. Tama po? Pag sinabing Self-4, ibig sabihin sila lang yan. Ito ay Bible Seminar ng church. Kaya kahit na hindi ka taga Self-4, kung kaya mo, makibahagi ka. Tama po? Hindi lang ito gawain ng iilang mga tao sa iglesia. Kung hindi mo alam ang gagawin, magtanong ka. Okay? Evangelist Gary, dahil wala si Pastor Kim dito, di ba? Ano ba ang pwede kong maitulong? At pag narinig nila ito, matutuwa sila. Okay? Salamat, brother, sister. Yung gawain mas gagaan. Okay? Kapag may summer retreat, ganitong puso, dapat matutunan din natin, di ba? Hindi tayo bisita. Tayo ay punong abala. Kung bagong ligtas tayo, syempre parang bisita lang tayo. Pero habang lumalago yung ating faith, dapat tayo ay nagiging punong abala.
Ano ba ang pinakamalalim na fellowship? Ang pinakamalalim na fellowship ay hindi yung kasama ka lang kapag may kainan, tawanan, saka ka nandun sa church. Pero pag evangelism na sakripisyo niya, nagtatago ka na. Ito ba ang fellowship? Sabi sa Filipos, di ba? Sabi ni Pablo, nakibahagi sa akin sa pakikibahagi ng Ebanghelyo. Tama? Kayo kabahagi ko sa mga tanikala. Okay? Ang tunay na malalim na fellowship ay yung kasama ka sa mga sakripisyo sa church. Okay? Hindi lang si pastor, hindi lang si minister, hindi lang si leaders. Dapat makibahagi tayo sa lahat ng gawain. Tama po? Kung magtutulungan tayo, yung gawain ay magiging magaan. Maliwanag po? Naintindihan? Kung tunay na naligtas tayo, hindi tayo dapat manatiling bisita lang. Tayo ay dapat maging punong abala. Atin ang church na ito. Naintindihan? Kaya kahit na hindi ka taga-cell group, kung kaya mo naman na sumuporta sa pamamagitan ng pag-greet sa mga newcomer, okay, pag-guide sa kanila, upo po kayo dito, kahit yung simpleng pag-smile ay malaking tulong na. Tama po? Ito ay malaking parte para sa kaligtasan ng ibang tao. Naintindihan? Maliwanag po? Tayo ay isang iglesia. Okay? Kaya nga, ito ay napakahalaga. Okay? Sa tuwing may Bible seminar, cell group man o kung ano, dapat makibahagi tayo. Okay? Kaya, alam niyo yung General Quarters Alarm? Narinig na ninyo? Sa American Navy, kapag may yung mga barko na pandigma ay sasabak sa gyera, may pinapatunog na alarm. General Quarters Alarm. Tama po? Ano ito? General Quarters, all hands, man your battle stations. All hands, man your battle station. Tama po? Ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng sundalo sa barko, lahat ng tao sa barko, may kanya-kanya silang parte. Pag narinig nila ang alarm na ito, tatakbo na sila sa parte nila. Kung sa baril, baril. Tama? Kung standby, standby. Tama? Lahat sila may pwesto. Lahat sila may partisipasyon. Lahat sila may kanya-kanyang gawain. Okay po? Kaya pag pinatunog ang alarm, dapat naroon ka sa pwesto mo. Okay? Kaya may nabasa akong article sa Canada, dumaong yung barko ng Amerika, kaya nag-relax muna yung mga sundalo. Kaya marino ba ang tawag doon? Marine kapag sa dagat? Okay, anyway, nag-relax sila. Kaya yung iba ay naka-brief lang sa beach, yung iba nagsi-CR, pero may isang bata pumasok doon sa bridge ng kapitan. Kaya hindi siya nabantayan. Nakita niya yung General Quarters Alarm button. Curious siya. So, linip niya. So, anong nangyari? Tumunog. General Quarters, all hands, man your battle station. Nung marinig ng mga marino, anong ginawa nila? Kahit nasa CR sila, may tissue pa, tumatakbo. Iniwan nila yung ginagawa nila para lang makibahagi sa tunog na ito. Okay? Pumwesto. Okay? Ganon din. Pag may gawain sa church, may parte ka. Kung hindi mo alam kung anong part, magtanong ka sa minister mo. Okay? Pastor Kim, ano ba ang pwede kong gawin sa gawain na ito? Okay? And then, i-guide ka niya. Maliwanag po? Naintindihan? Kaya sa gawain ng church, habang lalong palapit ang Panginoong Jesucristo, dapat nagkakaisa tayo. Lahat tayo ay nakikibahagi at nagtutulungan. Ito ang pinakamalalim na fellowship. Ang tunay na fellowship ay hindi yung kasama ka lang kapag may kasiyahan. Okay? Ang tunay na fellowship ay kasama ka sa sakripisyo para sa Ebanghelyo. Maliwanag po? Naintindihan? Kaya mula sa pagiging mababaw na fellowship, dapat maging malalim ng malalim yung fellowship natin sa... Okay? Kaya nga, dapat, okay? So anyway, wala na tayong sapat na oras. Pwede nang dumating si Jesus anytime. Tama po? Tayo ay nabubuhay na sa time na hindi tayo dapat natutulog. Dapat gising tayo. Panahon ito ng pag-aani sa mga ligaw na kaluluwa. Okay?
Kung hindi natin gagawin yung best natin, pagdating ni Jesus at hindi naligtas ang mga taong ito, ano ang sasabihin nila? Ito. Tingnan po natin sa Jeremiah chapter 8 verse 20. Jeremiah chapter 8 verse 20. Jeremiah chapter 8 verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ang pag-aani ay nakaraan. Ang tag-init ay tapos na. At tayo'y hindi ligtas. Yan ang isisigaw nila. Tama po? Tapos na ang anihan. Pero bakit hindi ka nangaral ng Ebanghelyo? Hindi kami naligtas dahil nanahimik ka. Sisisihin nila tayo. Tama po? Kaya si Jesus malapit nang dumating, wala na tayong sapat na pagkakataon. Dapat gawin natin ang best natin. Kahit na walang schedule sa church, mag-evangelize ka. Tama po? Magdala ka ng tao for counseling. Okay? Recorded Bible seminar, at marami pang iba. Okay po? Kaya nga malapit nang dumating si Jesus, at pagdating niya, dapat tulog tayo o gising? Dapat yung puso natin ay gising. At tayo ay gumagawa para sa Ebanghelyo. Okay po? Panghuling verse na lang. Mark chapter 13. Dahil oras na po tayo. Kaya Mark chapter 13 verse 36 to 37. Mark chapter 13 verse 36 to 37. Mark chapter 13 verse 36 at 37. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Okay po? Maging handa kayo. Kaya ngayong araw, pinag-isipan po natin ang tungkol doon sa Kristiyano na ang puso ay nananatiling gising. Okay? So, kailangan nating magpahinga at matulog. Pero ang tulog ay para mayroon tayong higit pang lakas para kinabukasan, mas makagawa tayo para sa Diyos. Kaya kung tunay na naligtas tayo, kailangan nating gamitin ng wasto yung tulog at pahinga natin. Okay? Hindi ito para gamitin sa gadget at kung ano-ano, kundi para sa salita ng Diyos. Mas makagawa tayo. Okay po? At yung puso natin dapat palaging gising. Bakit? Para yung Word of God na gustong ibigay sa atin ng Diyos, readily matanggap natin. Okay? At para yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay huwag manakaw ng Diablo. At para yung Diablo ay hindi mapukaw yung mga masasamang pag-iisip sa ating puso. Naintindihan? At napag-aralan din natin na ngayon ay hindi time para matulog, kundi panahon para makibahagi sa gawain ng Diyos. Okay? Wala na po tayong sapat na oras. Kaya sana ang Palawan Church ay higit at higit pa. Tayo po ay magtulungan at magkaisa. Lahat ay magsakripisyo para po doon sa gawain ng Diyos sa lugar na ito. Okay po? So hanggang dito na lamang. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Maraming salamat po. Aming banal na mapagpalang Diyos Ama, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay ninyo upang kami ay makapag-aaral ng inyong salita. Kaya Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa mga brothers and sisters. Ingatan din po ninyo si Pastor Kim na ngayon ay naroon sa Korea kasama ang kanyang pamilya. Kaya kayo po ang magbigay ng kalakasan at patuloy na karunungan sa kanya upang kanya pong magampanan ang ministeryo na ipinagkatiwala ninyo. Ingatan din po ninyo ang ligtas na pagbabalik nila. Dalangin din po namin ang mga brothers and sisters, ministers at leaders ng Palawan na magkaisa at makapaglingkod sa Diyos ng higit at higit pa. At gayon din po yung Bible Seminar, cell group na isasagawa simula bukas. Kaya kayo po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa amin. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, salamat po.